ng pamahalaan na maiayos ang pagtugon sa mga nabibiktima ng scam at pagtugi sa mga manloloko online. Kaya naman inilunsad na nila ang National Cybersecurity Plan. Babalita si Gerard de la Peña. Biktima ng peking investments ang domestic helper sa Saudi Arabia na si Annabel Sancho. Naingganya raw siya sa isang Facebook post na maglagay ng pera sa isang kumpanyang magpaparenta umano ng mga appliance. Mayroon po silang pinapakita na mga business permits, registered po sila sa SEC, ganun po. Marami po silang mga papeles na pinapakita na totoong-totoo sila. Umabot daw sa 40,000 pesos ang nailagay niya sa kumpanya, kasama ang kanyang mga kaanak na taga Negros Oriental. Noong una, nakapag-withdraw pa raw siya ng ipinangakong kita na aabot sa 2,500 pesos. Pero ngayon, hindi na raw nila makontak ang kausap nila. 3, 2, 1. Isa lamang ito sa mga planong tugunan ng Department of Information and Communications Technology sa pamamagitan ng National Cybersecurity Plan. Aminado ang DICT, watak-watak pa kasi ang pamahalaan pagdating sa cybersecurity. Sa 200 ahensya nga na natukoy na nanganganib na maging biktima ng cyber attacks, 14% o 28 lamang daw ang tumugon sa tawag ng DICT para makipag-ugnayan sa National Security Operations Center para patibayin ang kanilang cybersecurity defense. The problem is the DICT has a technical capability. However, let's face it, wala kami law enforcement. It's the PNP and NBI who has the law enforcement. By forming this plan, it sets a foundation. Kung pare-pareho tayo ng lengguwahe, pare-pareho tayo ng gagawin. Kasama rin sa rekomendasyon ng DICT na i-regulate na ang social media at ang messaging applications. For example, Telegram is being used as the platform where data breaches are being propagated. No? So dapat ma-regulate sila. Matatanda ang may mga mambabatas na nagpanukala na iba ng social media platform na TikTok dahil nagagamit umano ito sa pagnanakaw ng China ng mga datos mula sa Pilipinas. Sagot ng DICT dito. Yung banning, I think, is in the form of maximum penalty of regulation. Hindi lang TikTok po, no? We're not singling out a particular application, but we have to admit that there are certain applications that do violate our privacy rights. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5.